hello gang. So welcome to my YouTube channel. My name is Professor Alumi and welcome to my first ever video na na-post ko sa channel ko. So ang pag-uusapan naman natin ay ang paghanap ng arithmetic mean. So ito ang isa sa mga common math questions na makikita natin sa college entrance exam such as UP, UST, De La Salle, at iba pang mga college entrance exams na gusto niyong pasukan. So, isa sa mga common math questions ay makita natin to, which is yung arithmetic mean. Makalasan natin to makikita. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng arithmetic mean? So, okay, so next slide muna tayo mga gangsta. Okay. So, arithmetic mean, is the average of the group of values is calculated by summing them and dividing them by the number of values. So, ibig sabihin daw, wait lang, gusto ko yung ibang kulay. Ayoko tong kulay na orange. Gusto ko yung black. Okay, yan. Okay. So, okay. So, ibig sabihin, ang arithmetic mean daw is ang average daw lahat ng mga data na nakolekta mo or yun yung values or yung amount na nahanap nyo sa data nyo. So, halimbawa, ito yung niya. So, ito yung sum of values. Ayan. Sum of values daw and divided by the number of data. number of values or data. So, let's say for example, meron kang data na 9, tapos 8, tapos 7, and then 6. Tapos, so ito yung data nyo, di ba? Ito yung data nyo. Tapos, ipagpo-plus niyo siya. And then, i-divide mo siya based sa number of values mo. Ito na sabi ko kanina. Ilan yun nandito na sinulat ko? 9, 8, 7, 6. So, ilan sila? 4. So, we have to divide them by 4. So, ayun, pag-add natin muna sila. Pag-add lang muna natin, no? Add mo natin. 9 plus 8, that is 17. 17, 17, 24, 24, 30. So, we have 30. And then, lowest term, we have 15 over 2. So, this is your arithmetic mean. Well siguro, kung gusto rin ng teacher nyo or ng college entrance exam na naka-decimal, edi convert nyo itong decimal. I mean, kung para may makita ka magkatugma sa isa sa mga choices, no? Na makita mo siya. So, ano ba yung 15 divided by 2? That is 7.5. So, that is your arithmetic mean for this problem. So yan yung arithmetic mean na kaya nyo malaman. So, tingin tayo ng mga common na entrance exams na makikita natin, no? So, next slide, please. Okay, wait lang. Okay, so ito yung example, no? So, ito yung example na ipapakita ko sa inyo. So, the list of Micah's grades in the first semester in her report card was released during the card giving day. Calculate the arithmetic mean of the following. So, kung gagamitin niyo yung ginamit ko kanina, which is itong formula, nawala na pala. Which is yung ginamit ko, yung formula kanina, kung naalala niyo pa, no? Yung sum of data divided by the number of data. So, kapag ginawa niyo yun, matatagalan ka. Bakit? Kasi marami to, di ba? Maraming value. Paano naman kung mas maraming values at mas mahabang numbers, mas malaking numbers, no, ang makikita nyo sa college entrance exam question. Paano kung gaano matatagalan ka, no? So problema 'yan, no? At may cheat code ako sa inyo. So dito think of a number, like easiest number or slingin niyo na madaling number, slingin niyo lang any number na ranging from these numbers, tingin nyo lang na madaling i-add or may minus. Based dito, okay? Okay, bibigyan ko kayo ng example. Pipiliin kong number, ang base number ko is 90.
No? Sige, ilalagay ko dito yung 90 kasi wala nang space dito, wala nang gap. Okay. So ang base number ko is 90, no? So ang next mo naman gagawin is hanapin mo yung difference nilang dalawa, yung difference ng bawat data. O, tignan mo yung 99. 99 minus 90 or yung difference sa 90, that is 9, 'di ba? 9 siya kasi yung difference nilang dalawa is 9, 'di ba? Kaya 9 yung difference. 97, paano kung 97? That is 7. 96, paano kung 96? That is 6. Same din dito, 6. Tapos, 4, 8, 3, and 5. Okay. Sir Prof, paano po kung below 80? Eh di hanapin po yung difference nila, tapos saka natin hahanapin yung integers nila. Ito yung hanapin ng integers, no? So, based dito sa data na nahanap natin, di ba mas mataas siya sa 90? Ibig sabihin, positive silang lahat, no? Paano kung below 90, Sir Prof Alumi? Yun yung sinabi ko kanina. Magiging negative siya kasi below 90. Below siya sa base number natin. Guess nyo ba? Clear. Okay. So, ang gagawin naman natin dito is ipag-add natin silang lahat, no? Pag-add natin, no? So, simula sa taas. So, what is 9 times 9 plus 7? That is 16. Plus 6, 22. 22 plus 6, 28. Tapos, 32, 40, 40, 33, ay 43, tapos 48. Ayan, 48. 48. Tapos, ang gagawin mo naman ngayon is, i-divide mo naman siya. I-divide mo tong number na to. By what? By 8. E tignan mo, ito yung grades niya eh. Ito yung data natin. So, ay number of data is 8. Kung bibilangin niyo siya. Okay? So, hanapin mo natin yung sum niya. So, this is 48. 48 divided by 8, no? So, what is 48 divided by 8? That is 6. So, okay, no? So, ang gagawin naman natin is, i-add naman natin siya sa base number natin, which is ito, this one, which is 90. So, ipa-plus natin siya, mag-90. So, what is 6 plus 90? That is 96. This is your arithmetic mean, no? So, ayun, thank you for watching. So, sana may matutunan kayo sa aking channel, no? So, like and subscribe, gang. So susunod ulit, gang.